Tara na lang, boss. Dili, ikaw mo si Drake. All the angels. Bakit ba? All the angels. Bakit ba? Mga ka-RN, kumusta og maayong adlaw kay ninyong tanan na blessed day para sa ato ang mga kaigsunan, mga viewers and sa ato mga listeners sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Kini na sa inyong higala Waway Belen sa atong special nga edisyon, sa atong special election edition sa ato ang Waway Speaks, the very first podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian. And of course, karong adlaw very special kay atong makauban ang usa sa mga new faces nga milunsad sa public service alang sa ihaw sa mga pagtanyag siyang kaugalingon diri sa ato ang pagserbisyo sa ato ang komunidad. Of course, it might be new ang iyang personality, but the family name sounds so familiar. Ngano kaha, no? Di nato dugayon kay me myself, of course, also excited to get to know more of our guests for this day sa atong programang Kinsa Siya. Please help me welcome mga ka-RN ang atong guest for today. We have Clarissa Isa Bahamonde. Maayong adlaw. Maayong adlaw, Ma'am Waway. Ayan. Maayong adlaw sa ato ang mga viewers and listeners. Ayan. Thank you so much for sparing your time. Kabalo ko busy kaayo ka, konsehala. Of course, gila, very important, and maybe mopod ni usa ka way nga maila ko sa mga tawo unsa ang ako ang life before ko ni enter aning politics. Of course. Ayan, that's also the purpose of Kinsa Siya. Akong gi-special lang nga naman para sa atong mga kaigsunan nga dili ninyo ma-reach out dito sa atong mga kabukiran through the social media itself and sa atong radyo. So hopefully as we run through with our interview today, ato lang i-enjoy ang ato ang moment na samtang nga kita nagpaila-ila sa ato ang mga katawhan, sa atong mga taga-Pagadian. Yan karon nga ato ang bisita, andam nang motanyag sa kaugalingon para sa ato ang komunidad. All right, of course, sa pagsugod, before we start, let me inform sa ato mga televiewers and listeners nganong yung sounds familiar nganuman, ang ato ang bisita is ang anak sa ato ang kasamtangan nga konsehal, ang atong idol, si Konsehal Idol June Bahamonde. And of course, yapon nga partner in life is usapod ka barangay kagawad, no, sa barangay kagawad. So, unya yan ang isa-isa unya pati love story okay ran din. Okay ra. Okay ra daw. O nag-iingon, we open to the public. Anyway, first konsehala, una na to nga pahibalong sa atong makaigsunan nga kining sa serbisyo publiko, by blood, by heart and by mind, andam ta sa kanunay, no. So kinahanglan ila-ilahon namo from the deepest to the deepest sa usa ka tawo nga siya usa sa mga kanang milunsad siyang kaugalingon para sa public service. Pwede ta magsugod konsehala, no? We start dito. How will I call you? Isa. Or Isa na lang. Sige. Among balikan mga ka-RN ang iyahang pagtubo, pagsugod ta sa bata pa ka, unsay kinabuhi nimo sa imong childhood days. Pwede man na mo inform atong mga kaigsunan little background sa imong family. Go ahead. So, among childhood, no, is more basically narajud mi sa amo ang balay pirmi. Kay ang ako ang mama, and ako ang papa is busy gamay sa amo ang negosyo. Usually, ang mong makauban ra is ang amo ang mga angels sa balay, which is sa mga yaya. And then, you call them angels? Yes, we call them angels. Bakit? Why do you think so? Kay nagtuo man mi among pagtuo nga sila is God sent, no? That's nice. Mutabang sa amoa, sa amoang pamuyo nga malinawon na ami kaabag sa tanan lihok kamo sa balay. So dili pod ko kaingon nga ang ako ang parents is wala nagtutok namo, naagyapon sila kay busy lang 8 to 5 tuwa sa negosyo, then inig kahapon, and Sundays gina-make sure jud sa ako ang parents nga naa jud sila time para namo. Kauban yo. Pila mo ba nagsuon? Yes. Actually na ako'y duha ka siblings nga semi og
mama, and then I also have a half brother. Mhm. So tulo tanan ako ang igsuon. Mhm. So how do you describe your family? It's a daily routine ninyo. So, kabalong mi nga busy ka imong mama papa. So kumusta ka ikaw sa imong pagdako? Sa mo sa imong giingon ang imong kuyog na inyong mga angel. Hindi sa paminaw no, you call them angels. So nice to hear kay ang uban laban ng mga well-off family we mga among katabang, among kakwa, pero you call them angel. It's so nice to hear that Hala. So unsa may imong pag-describe nimo adto nga panahon nga although wala imong mama ug papa busy, but still you're still happy nga taliwala sa ilang kay kabalo man ka siguro pud no nga sa para pud sa inyo ha agihang nga ginahimo. Okay, so kami mabilin meet sa akong mga manghod Okay. and manawag mi sa mong mga silingan nga mga bata kay katunga time murag strict man among parents dili mi pagawson, so tawagon na mo ang among mga silingan. Ganun ka strict di gyud mapagawson. Yes, pero naay times nga magdula mi sa gawas sa among balay pero dira ra pod sa among tungod. Okay. So manawag mi sa among mga silingan og makigdula mi nila. So kanang mga typical nga mga dinulaan sa mga bata kanang sabay mga dula before tagu-taguan, mga tigso, kana mga Pero sud lagi sa Chinese imong garter, balay. sulod sa mong balay. Pero lighapon na, wala na init, magawas sa mitanan, magdula mig badminton sa among mga neighbors. So at least makapanampit lagi pud mo sa gawas. Okay pa Yes, yung parents na pasulod na to mga silingan. Yeah, okay ras lang, mas mo prefer sila ana kaysa to ami sa gawas. Mo gyud po, murag mas kampante sila na mo. Pero usahay pod ma'am, wala sila kabalungan ng gawas demi. Karon kabalo na sila nga nagawas. All right, atong balikan ang imong school days. Agad siya kabalo ko nga syempre ang mamagpapa nimo busy kanunay sa inyong pag-eskwela unsa ba na hatod sundo paghihapon mo. Yes, akong papa jud ang muhatod og musundo namo. Unya sa ako ang ma-remember no, sayo kay minya sunduon, murag alas 3, tuwa na siya sa school. Oh, okay. Nya, kita baya nga mga bata gusto pa ta makigdula sa tong mga classmate. Bunluto na. O then, sa pilot man mi nag-elementary sa akong mga manghod. Sa nga year ka, sige, para maka-shoutout sa itong mga taga-pilot. Ni-graduate ko batch 2007. Okay. And then, ang ako ang ma-remember is pag grade 5, grade 6, ang amuang room is naana diri sa Ubos Dapit. So, pero kani pa ning oval nga no ma'am, dito na sa San Jose. Sa San Jose na. Mas tiguan na gid ko ni. Sa oval pa makungatay na. Okay, sige sa San Jose na sa gatay. Okay. Wala pa na human ang class niya. Okay. Makita man gud sa amuang room ang katubitong murag na is sa agianan sa kay di ba dito naman sa likod mo agi. So makita na ko hala, tuwan na ang sakyanan sa kong papa, padung na sa parking lot. Nga, ang parking lot kay dool man dito sa covered court. Sayo hapod, uy, di man ta kadulaan ni. So, mauto, pero usahay, tagaan mi niya og time nga makigdula pod sa amo ang mga classmates. Very time conscious ba siya? Sa inyo nga, gawas na sayo po sa mga to din niyo. Sayo, kay sayo man mi mang mata kay di man mi gusto tanan malit. Yo, mo dai, murang train mo nga kuan time conscious mo tanan. Yes. Wala sayo kay mo kuhaon. Sayo pod mi kuhaon. Kaya basta maglaag-lago niya mo. Okay, sige, sa imuhang kuan, sa imuhang pagkabata, dreaming of like sa any other kids, ang mga bata magdamgo nga, uy, pagdako nako mo ni akong gusto sa ako ang umaabot. During sa imo nga time, what was in your mind nga mo na imong mga plans in life? Siguro sa elementary days, mag-dream na ba kung gano'n? Yes. Mag-doctor ko, mag-something. How about you? Atong bata pa ko, ako yung dream is mahimong doctor. Okay. Ako ang lola is sa ka-optometrist and then murag sa ilahang family sa mga blansya is ubay-ubay pod ang mga doctors o ganaas well-known mga doctors. Medical field. So, mautudan. Usap po na ko ka-dream is gusto nga mahimo is maparapod sa kong papa nga mamaligya o gasul. Wala pa sa politics kay. Marag grade 4 naman ko nag-start siya sa politics. So, mora to, same sa kuwang mama ug papa nga, mamaligya og gasul kay diha man jud mi nagdako. Mama jud ang negosyo sa amo ang pamilya. Tiud no gasul basta idol jud, gasul gyud na siya. Yes. So mo imong nadak-an. Now, atong mga panahon na mo na imong gi-dream. Ay imong mamagpapa na abay dream para sa imo. Separate man na usay panahon ang imong mamagpapa dili gusto nga mapareha sa imo ha. But how about them? Unsa ilang mga plan sa imo ha? Sa imong hinumduman?
Ang ako wala kayo dili kayo Mm-mm. inana ka broad ang memory nako sa ako ang mom kay kabaw man jud Ay, tatanan oo, nga oo. sayo siya Gikuha. Kuha. Yeah, oo. Mm-mm. Pero ang ako ang papa is wala jud siya wala mi niya pugsa og unsa man gusto na mo kwaon inani ba ka gipasagdan lang mi niya full support lang Support siya if lang unsa siya. jud ang amo ang gusto in life. Mhm. So whatever ang amo ang plans naara siya pirmi mo guide. Mhm. If wa pud siya nauyon iya pud ming sultihan. Mhm. Maybe kani mas maayo ni unahon sa nimo before ka mo proceed ani. Mhm. So maora na ang naa siya pirmi mo guide na mo. Is she the person nga always naghatag advice sa inyo ha? Or na may mostly mama man no, pero Yes. sa papa nga side mo, always pa siya naghatag advice sa inyo what to do, Mm-mm. things that possibly mas maayo himuon nimo or not. Mm-mm. So ang kanimanggong mga laki murag dili man jud kaayo ni sila ingon nga vocal sa unsa ilahang mga na feel. Tinuod. Pero ang ako ang papa at times nga murag kinahanglan na jud paminaw niya kinahanglan na ni siya storyahon. Mo open up pud siya namo. Is it strict pa sa inyo? Not really karon nga nagdako na mi ma'am nagmature na mi murag dili na kayo. Naro siya pirmi mo guide sa mga decision. Pero katong mga bata-bata pa, murag stricto jud gamay. Wala. Labi na babae. Yes. Oh, kanang kuan ka. Ayo papa's girl, di naman. Yes. Ayun. Being the eldest, murag tanan man siguro yung eldest kay mga papa's girl. Kasi clingy ka din ba? Yeah. Oo, kaya pala. Kasi muna gusto sa papa ganun langian. Lambing-lambing. Dali na makapangayo balon na sa langit kayo, di ba? Alright, sige. Anyway, Konsihala, knowing you sa imong childhood days, pwede ta mo abante gamay panahon nga murag nagdako na ka college days. Can you talk about high school nga pala sa kanang high school? Sa Holy Child Academy. Okay, kumusta imong kanang mga memories nimo sa imong high school? High school life are one of the most memories kanang wonderful memories nato, di ba na? The best jud daw ang high school life. So, ako makaingon ko nga the best po jud ang ako ang high school life. Unsa nga year ka? Sige, kabalo March ko 2011 ko nag-graduate. Ano bang tawag nila mga alumni? H-Canians. Oo. Pwede po academians. Academians. So, kaon ka very active kayo sa inyong mga reunions every year, di ba? Yes, very active. So, ko pasalamat po sa ako ang papa nga diha ko niya gi-enroll. Kay murag before naglibog siya og asa ko niya paskulahon. Yan naman. Kay murag akong mga classmates pag elementary tuwa tanan sa national. Okay. So ni adto ko didto ni murag na shock ko nga ala inani din ni ilang campus murag everyday dako day kay ako dako day kay ako lakunon. Hike man gid diri do. Then so tawag ko daddy dili lang siguro ko diri. So ang iyahang next option is ang dili lang nato ibutang nga option pero murag siguro being usa pud siya ka devote nga Catholic nakita niya nga maayo pod ang gina-offer nga program sa Holy Child's Academy so dito ko niya gi-enroll. So dito nimo na experience ang wonderful memories sa high school. Sa high school. Nakay mga nahinumduman nga di nimo kalimtan sa imong high school days. Daghan. Ako rang maingon kay I have the best classmates mo nang best pod ang ako ang memories sa ako ang high school life. Ayan, that's nice to know. Ayan, of course, ato'y shout out ang ang mga taga-HK. Daga kita taga-HK. This Dakbayan sa Pagadian. Yung magtapok-tapok na sila every year. Yung sahay kay baka. Very bibo. Napay mga manampit. Actually, ko taga-HK, taga-national po ko. Makalaag lang dito sa HK. Yun yung mga invitations po dito. Grabe po taga-HK. No? Yes. Alright, so shout out sa tanan mga taga-HK. Atong mga viewers karon. So, inyo alumni si Kuan ha, si Cons Isa. Of course, abante ta sa college life nimo. Kumusta unsa may imong mga hinumduman sa pwede nimo ma-share sa mga katawhan. So pag college na ko sa Cebu Doctors University ko ni-enroll. Actually, ang ako adjunct course is MedTech. Okay. Unya pag abot og third year na fail man ko og isa ka subject. So ni-shift na lang ko into bio. Nga naman, nag-load ka kay. Wala. Gusto ko mag-graduate on time kay gusto ko mag-proceed ayon og medicine. Okay. Then that time, niingon ko sa ako ang daddy nga, mag-nursing na lang ko. Then ang ilahap suggestion sa ako ang tita nga, ayaw na lang kay murag katong dili na kayo in demand daw ang
mga nurse ato. So sige magbayon na lang ko. Kay murag mao ako ang sa kawe nga maka-proceed dayon ko into medicine. Gusto ba ka magdali? Dili biya ma'am, pero feeling lang nako taas pa magud kaayo nga process ang pagskwela og medicine. Okay. So murag sayang pod ang time ba. Pero ay the type nga kanang unsa tawag ani kanang murag gusto nimo nga na short process ang mahitabo ba? Tungod kay gusto ka mahitabo dayon. Dili ra pod. So ako firm believer ko. One step at a time ra pod. Okay. Pero maybe na dala pod sa ako ang mga classmates ato nang Okay. na-encourage pod nila nga nang mo shift na lang ta kay para dungan ra pod mi tanan. Ana man jud no. Oh. Sa mga kabady nimo, Oh. mo po imuhang kiragtuhan sige nga, pwede naman dan. So Mira pod pala yun. magkuyog sa med pohon Okay. ana. And then mao to unfortunately wala ko naka-proceed og medicine. Kay mo enroll na unta ko, man ako og interview, naka-take na ko og NMAT. Nagsakit man ako ang lola ato nga time good. So nihangyo siya nga pwede ba daw usa na mo sa ako ang brother ang mutabang sa ako ang papa sa amo ang negosyo. Okay. Kay that time murag ingon daw ako ang papa niya nga lipay daw kay siya kay nana siya anak nga nakagraduate. Oo. Pero wala ko magdahom nga kanang gikan sa medical course maabot di ay ko sa kanang business na Shift. na field. Okay. Pero murag ana ako ang papa nga sige lang nak dali ra man na makatunan tabangan daw ko niya unsa akong kinahanglan makatunan sa amo ang negosyo. Pero kanang sa imong kaugalingon kuan ba kanang gusto pug ka sa ihang gikuan kasi lahi man ang imong gusto and then apparently na shift pug kag another one. Pero okay ra sa imo ha. Okay ra kay murag ate manggod ko ma'am no so naghuna-una pug ko sa ako ang mga manghod so I can sacrifice myself and ako ang dream kay para pod sa sa ako ang mga manghod. Bale, nag-agree mi sa ako ang brother nga ikaw na lay proceed og medicine. Bale, kung unsa ang ako ang dream, ikaw na lay mo padayon. Wow, that's selfish love. Yes. Yun talaga. And I'm so happy no nga ang ako ang brother kay nakapasar. So, pa niya gi-fail. License na siya nga doctor. Yan. Ni-take siya og exam last October and Ito lang? Ito. yes. Ay, sabay sila ni Thankfully. Nico. Tama? Yeah, ni Ay, Nico. congratulations. Ano pangalan ni brother mo? Jasper. Si Jasper. Doctor. Dr. Ayun Jasper. na. So, wala na na-fail ang imuhang gihatag sa sakripisyo sa iya. Yeah. At times, magilty siya kay murag na-set aside daw nako ang ako ang dream nga pagka-doctor para niya. Pero sige lang, ingnan ako siya. Atuan ng duha. Ang imuhang success na tong duha. So, wala jud ko niya gi-fail as an ate. How sweet and how blessed he is nga ikaw ang iyang ate. Ready to sacrifice. But although, you're happy sa imuhang path nga nakakaroon. Yes. No regrets man pud ko Yeah. sa ako ang gipili nga path. Like, So, do you believe nga faith siguro? Dili gid para sa imuha? maybe. Pero probably kani nga faith ang imong gisudlan karon murag padung siguro. Basin, murag destined siguro ko diri. From business again and you're into another step para po sa public service pohon. Yes, kay murag taod-taod naman jud pud mi nag-uban sa ako ang papa diri sa Pagadian since nakauli ko. So nakita nako og unsa siya nga muhatag siyang serbisyo sa katawhan sa Pagadian. Kayan, he's talking about serbisyo sa imong papa. Later on, mga ka-RN kay balo ko nga daghan pa kaayo tag mga gusto mahibaluan gikan ni Iza. Kasi kaya pala ate ka ng bayan kasi talaga naman totoong napaka-lovable at super blessed ang mga isuon nimo nga ikaw ang ate. So, probably ma-blessed ang Pagadian kung natay ate des kung sa puhon. Puhon. Ato isgutan unya sa pagbalik mga ka-RN ang life during sa pagserbisyo ni Idol Konsehal June Bahamonde. Usa po gusto mga nakasaksi sa iya pong pagserbisyo because I was, di lang po na ko isgutan akong edad, pero tiyod na po ko sa serbisyo sa broadcast media. We've seen Konsehal nga grabe kasinsero sa iyahang pagkakonsehal sa syudad o pagserbisyo. So later on, ito ilaylahon, atong ipangutana siyang anak, kumusta ang iyaha pong mga nakita during sa times po nga ang iyang papa, grabe sa serbisyo diri sa Dakbayan sa Pagadian. Hupas pagbalik sa atong programa nga Wow I Speak. Stand by.
kinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Aniya paminawa ato mga istorya dinhi sa atong programa na kinsa siya. Kinsa siya. Siya. Kinsa siya. Kinsa siya. Siya. Kinsa siya. Alright, we're back mga ka-RN sa Waway Speaks. Of course, patimbaya sa atong mga kaigsunan na minaw sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Of course, live gyapon ta nga madungog sa radyo at the same time, lami gyud na makita punta sa ere through our social media. Kabalo na mo, mas kuan naman gudron, mas vast o mas layo ang reach sa ato ang communication through the social media. So this time we are now on our second part sa ato ang programa mga ka-RN. Atong balikan karon paghisgot kay ganiha na sumpayan na tutong hisgot regarding sa imong papa. Can we talk a little sa imong father? And syempre sa gamay pa ka nakita na nimo siya serving the people. How would you describe him as a public servant? Okay, as a public servant, I can describe my father as a man of integrity. So, pila naman jud siya katuig aning public service. Dayon dako pud kay mong pasalamat sa mga katawhan nga pero medyo siya tabangan nga magpadayon ang iyang pagpanerbisyo alang kanila. So nakita nako nga akong papa is wala man jud kaayo ni siya issues. Yes, it is. So, and proud ko ana og ado naman gani siya issue gamay ra. Og kato nga mga issue nagpabilin siya nga matidod-anon sa iyahang kaugalingon. Labi na kung doon yung mga issue sa katilingban, nagpabilin siya kung sa iyang stand, maogid niyang stand. Yes, ayan. So, pwede saluduhan sa itong magkaigsoon niya. Nana siya sa last niya nga terminal sa iyang pagkakonsehal. Niya, agad siya board member. Yes, Tama. one term. Kumbaga, nahasa na siya sa public service. Yes. Now, karon na itong pangutana, unsay mga traits and learnings nga imong nakuha sa imong paminaw as you are now into the journey nga gitaha sa imong papa karon. Unsa ka ni? Unsa ang trait no nga ako ang nakuha ug nakita nako sa ako ang papa is ang value of humility. Wala ni siya pili nga tawo nga iyahang tagdon. Makita man ninyo nga tanan gina-welcome niya sa amuhang balay ug kanang fiesta man gani. Open jud na ang amuang balay para sa katawhan. Always jud na ni gipanata na niya nga every fiesta mo share jud siya sa iyang blessings sa katawhan. And aside ana ma'am no kani man gud siya magpahipi ni siya sa kilid. Mo Smile na siya. Usually ginabuhat. Kunya matingala na lang mi kanang makauban mi niya usahay. Dukaya na human kay di ay nakigstorya nakiginabi pa di ay siya maskin kinsa na nga tao from all walks of life, iya jud nang istoryahon. So, aside ana, iniguli niya sa balay, iya po nang i-share sa amua, unsa nga story ang iyahang makuha. Kay para kami nga iyahang anak, naapod mi ma-learn. Gikan sa iyahang story nga nakuha atong isa ka person. Dahil siya public servant banggo, doon ay mga times nga, uy, isa na lang po doon tag Sabado, Domingo, or weekend, or holiday na mo mag-happy bisita, mga yung tabang. Ako doon sa point nyo sa muka po doon sa inyong trabaho pang, uy, murag, kumusta iyang pag-manage sa iyang time? Sa inyong family o sa iyang trabaho? Tapos may business pa. Yeah. So wala baya pud biniyan na pasagdan. Maayo ra pud ang iyahang pag-manage. Iya jung gina-make sure no nga magdungan mi permi ug kaon. Breakfast, lunch ug dinner. So mao na ang amuang family bonding na gina-make sure niya nga dungan mi tanan kay para dira mi magstoryahanay ug unsa ang mong mga problema para if ever manggani ug aduna may mga problema ma-fix ra pud namo within the family. Dili katulgan ang problema. Dili. All right, so diha na mo makita nga ang pagmatuto ni konsehal sa inyo ha. Now karon diri nato hisgutan kay murag ikaw naman gyud ang mosunod sa yapak no ni Idol Jud Bahamonde. Pwede ba namo mapagutana aside sa imong papa, who are those people nga nag-push, nag-encourage sa imuha nga sige someday pwede ikaw naman ang mupuli labi na nasa last nga kuan. So naabot ba sa imong mind pod nga
anong ako may gisunod. Mhm. Pero naabot pa pud sa imong point nga uy dili man tani mo akong landas murag nabalhin naman pud ko. So say mo na ni. So murag ang nag-push jud nako ra pod no is ang ako ang papa pero wala ko niya pugsa. Yun, mo na pinaka. Bale murag gipakita niya unsa siya kabilib nako. So kaabag man jud mi sa amo ang negosyo, kaming duha naning kamot sa amo ang business. So nakita niya unsa ang ako ang nabuhat para sa amo ang negosyo. So nakita pud niya nga kani akong anak ang ngayon pud ay nimo puli nako. Naapod siya nakita siguro sa ako nga kaya nako ug unsa ang iyahang nabuhat. Now, how do you prepare now yourself entering now into politics? I know it's not easy, no? As 1, 2, 3 nga. It has all the things that you need to weigh. Ikaw, narabit ay family, no? Yes, Kay ma'am. anak, hindi ka malukod apon sa negosyo. So, sa may imuhang prepare karon sa imong kagalingon on these times nga na ka sa sa path into politics. Siguro time management lang jud pod siguro. So just like my dad, maningkamot pug ko nga mudungan gihapon ko og kaon nila, breakfast, nice. lunch and dinner, Yes. mangita ta og way no nga maka bonding me through a meal. And then kana lang mag-set gyapon og time like Sundays for family day jud. Kay bata pa mi di ba nagdako mi nga ang Sundays is for family jud. Dungan mi og simba, manglaag mi sa una sa plaza Pamantuno. Lang maglingkod-lingkod, maminaw sa mga nanganta. Or mag-bike-bike Lantaw ba. ganito panahon sa ako ang ganang contest. Contest mo man ay uso Kita na sa siguro una. ka na ako at panahon na kay host ma'am. na ko sa unang panahon. Alright, so kato siya the usual family bondings. Pwede na to dali kita gisgot no kay you are now a family woman na kay kapikas. Pwede na to isgutan gamay imong love life. Si ay kay balo ang tanan kay kagawad sa da magimong partner in life. Pwede na to isgutan ni inyong kuan. A little bit of your love story, something like that. So 8 years di ay mino in a relationship before me nag-decide na magminyo. Naman kita diri na. Diri ra sa Pagadian. Were you classmates or were you childhood friends? Dili mi classmates but naka-school man siya sa pilot, grade 1 lang. So Ganun so. ni-transfer man siya og I think Good Shepherd man siguro. Ito siya nitiwas sa iyang elementary days. Ingon pa siya, nakita na daw ko niya sa una. Ganun. Brag, ako na daw iyang crush. Brag nakatadhana. Ganun. Yes, ma'am, kay ana siya nga. Dili daw siya makalimot nga nag-tutor daw ko sa grade 2 nga room. Tong grade 1 mi. So ito pa nanglili na siya ni mo dito. O nanglili na daw siya dito. Oo. Na siya nakakita daw siya nako, ana-ana. So ko nang wala day ko niya nalimtan, no? So pero pag high school nagkita mi balik. Wow, kalami sana out. Different schools mi pero pareha sister schools mi. Columban man siya age kako. So same mi nga Catholic school and then naamang good na event usahay ang mga Catholic schools. So kita mi balik dito. Actually, nag-uyab na mi ato before. Okay. Pero very kajut ra, very short ra, murag a month or so kay binata ra. Murag mga puppy love pa, something like that. Okay. And then pag college, dito na pud mi nagbalik og storya sa Cebu. So same school mo? Dili sad. Southwestern siya, Cebu Doctors ko. Small world from Pagadian, tuon mi turag abot sa Cebu. Yes, and then taod-taod po na siya nanguyab na ko kay katunga time pag college. Sige palisod-lisod sa di magamay. Di ba ano babae Pilipina cute pa demure. So you like him na naman. Yeah, pero siguro ato nga time ako adjong gitanaw if sincere ba jud ni siya nako. So wala ko nagdahom nga magdugay di mi magkasinabot mi. And I'm pero very kabalo happy. ka ga siyempre into politics po digi family. Kaya ilara pod sa imuhang Yes, papa. ma'am. So kumusta ang kanang kuan? Siyempre ikaw papa si Melby kay ikaw sa iyang unang kuan sa imong impression. Nakauyab na akong anak. Imong baby girl. Mahadlok man jud ko sa ako ang daddy. Then wala, ni-open up lang ko niya, murag. First meet nila is katong graduation ako. Dili pa mi uyab ato, pero ako siya gipaila-ila sa ako ang papa. Tapos, ano ang first impression niya? Wala ra, di smile raman to ako daddy kay murag. Dili man jud kayo na vocal ang papa no, pero pero kasi wata ka bulog bukal-bukal dito. ang ako ang bana to kay murag
dagko na kayo iyang singot. Oo, kulbaan na siya. Kulbaan na siya. Inana ba jud Mo to ilahang first meeting. Mhm. And then nasundan na dayon and murag okay ra man pod ang ilang relationship duha. Kay nakita man pod niya nga sincere pod ay si Sadam na. Yeah, that's isang year mo na Minyo. Last year ra ma'am. Nagulang dahil, no? And then you have one child. Yeah, Aha. 7 months old. You 7 months old. Karon ko ana kanang mga bata sana makahatag naglingaw ninyo. Yes. Na karon mo sulod na kag politics si Mami. Kumusta naman ka ha? Unsa kay preparation nimo karon? Si baby din ang siyempre pwede pasagda, di ba? Yes, ma'am. Time management lang nimo. Okay, so this time ako karon gusto na ko i-compare imong daddy have been serving for how many years sa politics. Now, usa ka sa mga bag-o nga face, but although, di ba, Mondes and Blanchas are into politics dati pa man, di ba, no? So, unsa kay paminaw nimo diferensya sa karon nga mga panahon na? What makes you different from your father sa imo karon? What makes me different from my father is ang point of view siguro sa usa ka kinamagulangan nga anak. So, lahi man jud ni og kanang naman jud ni siya own traits ning mga ate no maguna-huna man jud permi sa kaayuhan sa sacrifice na magani ka. Oo. Yes, so I think maora pud to akong maika-offer puhon sa council if ever man gani puhon. Okay, we would like to know now medyo tas ana to gamay ang kuan ang advocacy nimo kay sama sa imong gikaingon wala gyud ka pugsa sa imong papa sa pagpadagan. Yes, ma'am. So unsa ba gyud first things in mind nimo nga gusto mo nimo ma-advocate o ma-share sa community sa pag-abot sa panahon nga makalingkod ka sa council? So isip usa ka ate wala man jud ko ilang ginahuna-una kay di ba wala na pud ni ma'am ang kaayuhan ra jud sa akong mga manghod. So ang kaayuhan pud sa mga kabatan-unan mauna ang ako ang yes tagaan og dakong pagtagad kay karong panahon manggod daghan na kayo kabatan-unan nga wala na ni padayon og eskwela murag kontento na lang sila og unsa ang naa sila ang uban murag gi alat na nila ang ilahang time dito sa social media sa Facebook kay di ba maka-earn man ta dito so murag nalimtan na pud sa uban nga mas importante jud ang edukasyon nga tagaan na to og pagtagad ang education sa mga kabatan-unan and we need that really sa tinuod lang kay nagka problema pag dako ang atong komunidad tungod pud aning pagsuod pod sa new technology. Yes, murag naka-disturb og ayo sa atong mga kabatanunan. Now how about women empowerment? Kumusta ang imong drive siguro advocacy para sa atong mga kababayenan like us? Okay, like us. Yeah, so siguro mag-offer puhon. Ako alang na in mind is maka-offer ta og mga livelihood programs. So ako if usapod nako ka hobby is ang baking. So that's nice. Gusto nako i-offer puhon sa mga kababainhan ang pag-bake. Kay dili lang aside sa malingaw ta makakita pud ta gamay aduna pud tay pwede na to ma-negosyo pud gamay. Shout out pud nato kay speaking of kababayenan very active si former kapitan ng imuhang ugangan si Cap Rosa Dimasar sa kalihukan sa mga kababayenan. Usa na siya sa mga mga babae nga nag-empower sa atong mga kababayenan labi na diri sa barangay Kawit, no? Yes, ma'am. Ayan, so of course sa umaabot nga mga panahon ang council hopefully ang atong ate ng council makatabang og ayo na to kay we really need that labi na sa atong drive sa ato ang mga kabataan o sa ato ang youth karong mga panahon na later on mga ka-RN ilawom sa Team Asenso si konsehal so naan pud siya mga kauban susama niya nga babae pud pwede ba nato mahatagan og kanang gibug-aton karon ang giingon og women empowerment. You have Kagawad Che Campos, you have Dr. Dicky Fernandez. Sino pa ba? Actually si Tyra wala man nag-file but usab pud siya sa mga babae pud nga maayo pud og kanang paghatag og empowerment sa atong katilingban. Unsa imong hunahuna stand nimo sa women empowerment? Is it more effective having women in the council or sa public service than men? What do you think? For me no, ang kanimang mga kababainhan is perfectionist ni sila. Yan. And isa gamay kuti-kuti and napo di sila empathy fear me. So og isip usa ka mama ang kababainhan wala man jud laing gusto sa ilang anak kundi unsa ra jud ang best para sa ilang
anak. So I think mo na usa ka factor nga makaingon ko nga efficient ug effective repod nga adunay mga babae nga leaders sa ato ang syudad. Tinuod niya. And also sa province, kabalo ko karong mga panahon na umutay lang choice, puro man babae nga nagkano. So whatever it is, anyway, election is just one day, but grabe ang power sa mga kababayenan. So we are all praying na ang tanan nga mga nanagan karon na ay heart pareha sa imuha, ready to sacrifice for the people. All right. So later on mga ka-RN, napong ko'y ihatag pagadugang pa nga mga point of views kay lami po nang mailhan para tuon sa kay stand ni konsehal ni ining mga bagong issues nato sa Katilingban. Labi na busy kay tag kuy-kuy sa Facebook, so doon natin mga nakita. So gusto nako karon makuha ko ron ay imong point of view. So na POV diha sa atong mga Facebook. So few words gikan sa kuan gikan ni Iza ang atong ate, but later on muhatag ko 5 ka mga issues o kining kahimtang sa atong Katilingban pangayoon na tuon sa pud ang ihang stand. Sa atong pagbalik mga ka-RN, and we are inviting nga pala ngadto sa atong mga kaigsuunan. Hopefully naka-monitor pod si konsehala sa atong Pagadian Shining Star. We are supporting the locals, mga talents nato sa atong dakbayan sa Pagadian. Among gi cater ang tanan nato nga mga local talents diri sa dakbayan sa Pagadian. Be part of us sa atong Pagadian Shining Star. Gina-air nato sa 91.9 radyo natin FM Pagadian and sa atong Facebook every Saturday. That is from 11 a.m. to 1 o'clock. Natay mga guests diha, especially mga influencers, na po mga interviews diha with them, influencers, mga vloggers, and other personalities nga pwede po makatag inspiration sa atong mga local and even performers, magicians, amo na siyang gina-cater para mahibalo ang mga tao unsa po ilang life. No? So, this is a special edition nga naman among gihimo ang kinsa siya. Amo po ni siyang gipahibalo sa atong mga kaigsuunan para i-open na to ang doors to get to know more of our candidates nga mulunsad pod sa ato ang umaabot nga 2025 national and local elections. Sa atong pagbalik mga ka-RN, atangin ninyo ang mga stand o ang ato ang point of view ni Konsehala Aisa Bahamonde human lamang sa atong mga pahinumdom. Sinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Aniya paminawa ato nga maistorya dinhi sa atong programa na kinsa siya. Kinsa siya. Kinsa siya. And we're back mga ka-RN on our last part sa ato ang Kinsa Siya, the Huawei Speak Special Election Edition sa ato ang programa din lang sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. And we are inviting sa atong mga kaigsunan labi na sa ato ang mga avid followers, sa atong mga listeners, o sa ato ang kanunay nagsunod sa ato ang mga programa. You can nominate 91.9 radyo natin FM sa best station o sa mga major awards para sa ato ang Excellence Award sa radyo natin FM Pagadian. Who knows, basin di ay mo, uyag-yag na po ang pangalan sa dakbayan sa Pagadian through broadcasting. So hopefully makakuha og link through our page. Amo na nga i-share mga ka-RN para dito mo pindot, mo fill up sa inyong nomination. So salamat daan in advance. Mudaog man tag madilay, but we are very thankful nga daghan na gyud ang ato ang mga viewers and listeners nga naga-suporta sa radyo natin FM. And we're back. Ayan, gipaginhawa sa namo gamay si Konsehala because we are now on the last part sa amo ang pakikinabi sa iya ha, aron nga ato pang mas maila-ila labi na sa atong mga kaigsuunan nga kanang ang nailhan sa ato ang mga kaigsuunan isang iyang papa, but now here siya na po ang mahuli para po sa pagserbisyo sa atong mga katawhan sa dakbayan sa Pagadian. On this time, mangayo na taniya karon og kanang iyang point of views. Nanato sa to POV moment sa last part sa ato ang programa. And of course, kabalo ko konsehala na atay mga lain-laing mga issues sa Katilingban nga pwede may mangayo pud sa imuhang unsa imuhang baruganan kabahin niini. Shall we start? Yes. And are you ready for it?
Medyo kulbaan ko. Already, ko lantip ang pangisip ni Konsehala. Kayang-kaya niya ni sa kataas sa iyahang kuan experience sa lain-lain nga field. So kayang-kaya ni man. First of all, Konsehala, atong point of view regarding ang dakbayan sa Pagadian has a very high record of teenage pregnancy. So sad to say, but sa ato nga mga kababayenan labi na sa imuha nga naa sa path into public service, sa imuhang panghuna-huna kabahin na ining maong issue. So ako isip ko sa kaate, gusto lang ko mutambag sa mga kabatan-unan nga mga babayi nato diha nga likayan nato ni nga butang. Di man jud na to ma-blame sila nga nabuhat ni nila or unsa. Maningkamot ta nga ma-educate sila. I will use siguro ang platform, which is akong social media page. That's nice. Maghatag ta gamay og mga pahinumdom sa atong mga kabatan-unan nga mga babayi unsay kinahanglan nila nga guidance nga mahilikay sila ani nga butang. And usapon sa burag dakong punto ana is ang kanang pagmatuto sa mga ginikanan. Yes. Ilan sila sa mga kabataan asas mga ginikanan. Wala man pud siguro nagpasagad ang mga mama ani nila for sure. Always jud na sila nag-remind sa ilang anak kay syempre nagunaon na pud jud na sila sa kaayuhan sa ilang mga anak. As per record nakita nako nakuha na kog information is usapon sa mga hinungdan sa mga babae na involved into teenage pregnancies. Ang ilahang family is broken family. Nay problema gid siguro sila pong kaugalingon o ilala pong gituyo siguro. But at the end of the day sila ra gyapon na nagka-problema. So hopefully sa imong gikaingon ang imong advocacy is to educate. Yes, and educate. palanggaon nila ilang kaugalingon. Dapat na sila goal in life kay og dili nila i-love ang ilang self, dira sila mangita og laing way nga ihatag nila ang ilahang time dito so murag mo sa tawag ani. Malikay sila gamay, mawala sila sa ilahang straight path nga ginatahak para maayo ang ilahang kaugmaon. Yes, of course. Ayan. Hopefully, para sa itong mga kabataan, labi na sa mga kababayenan, instill nyo sa inyong mind, no, ang tambag ni Konsehala. Karon ang ato ang second na paghisgutan is nakuan karon na viral sa ato ang mga social media ang Pagadian City na well known as Little Hong Kong of the South. No karon hindi dapat kasi dapat pala ang Pagadian is City of Prayers. So unsa kay preferable nimo ani? What do you think? Pwede man pud siguro both kay known man pud ta both ana. So in terms of economic progress, makalipay kaayo nga matawag ta nga Little Hong Kong of the South. And unsa to isa City of Prayers. So ang kaning mga pagadianon grabe man jud ni duol sa tong Ginoo adto na ta atong patron saint si Senior Santo Niño makita man jud nato every Pasalamat Festival ang mga devotee niya. So nindot pod paminawon nga ang Pagadian City of Prayers kay di ba ingon sila ang Pagadian is derived from the word pangajian which means to pray. So ako pod usa ka Katoliko malipay pod ko nga tawagon ang Pagadian as City of Prayers kay kani nagpamatuod nga dako og pagtuo ang mga Pagadianon sa labawng makagagahom. Yes, true. That is why blessed ang Pagadian City. Yes, even though nga daghan ta og religion di ari pero all of us nagaampo man jud ta. We all go back to the Lord to thank him for all the blessings na iyang gihatag sa atoa. Tinuod na. So whether City of Prayer, whether Little Hong Kong of the South, we can have both. Yes. Ang importante pinangga natong Pagadian. Yes. Yun lang naman yan. All right, let us have can we talk about having a better mind or better heart in the council? Sila pa ay mas nindot kanang bright kayo ka or kanang mapinanggaon ka so dili kay ka bright. What for me you can be both. You can have a better mind to think and to make for whatever your heart desires. So maningkamot ta nga kung unsa ang naa sa ato ang dughan nga makamaayo para sa syudad sa Pagadian ato ang paningkamutan nga iputpud nato into actions by creating sa mga programs nga maka-benefit ang tanang Pagadianon. Tinuod. And I believe connected lang naman yan. Yeah. Yan. Kaya gustong huna-hunaon, nabunagikan sa kasing-kasing, that would be good for everyone. All right, last
kaning public service in the millennial world. Kabalo ko sa inyong mga kaedad, sa inyong generation. Oy, pwede appeal na lang po ko sa inyong generation. Kumusta unsa kahay bahatag sa inyong community sa inyo ha? Unsa diferensya sa medyo kara-karaan na sa public service ug sa inyong generation karon? So karon grabe naman jud ang technology no, marag. Atuan ang i-make use nga platform kay ang uban maulaw man jud na mo duol or mo approach na to. So atuan ang i-open nga kana nga platform is dali ra ta nila masampit through messaging us Dali sa ra, Facebook. yes. Kay naa man jud uban nga dili makasulti sa ilahang concern sa personal. Tinuod. So mas maayo nga dito makita nato unsa ilang concerns, mabasa nato. Tinuod. And dali ra po na to ma-address o unsa man gani ang ilang mga panginahanglanon. Okay. So in short, mag-reply ba ka sa imuhang page ko sila? Yes ma'am, do Yan. manikamot ko. Ma-replyan nako. Ayun. So importante yan. Mapaduol ta sa itong mga katawa through communication. Yeah. Dali na lang magkaay karon. Dali na kayo. Pero Dali na it doesn't mean ha nga ang katong uban medyo taas-taas ang dili ka kuan. Lain-lain magutag genre kumbaga sa music pa lain-lain tag genre. Kumbaga sa inyo nga generation dako mutabang especially kamo pud ang mo drive nila into new innovations, mga bag-o na pud kang sa mga bag-o nga mga programa nga magamit ang lantik mapangutok sa mga kabatanunan susama ninyo. All right, so nindot kayo no, but this time na ako'y basahon nga quote no. This is quote to share nga. Ako lang po siya nga gibasa and hopefully pwede mahubad gamay o ma-expand gamay ang pagpa-explain ni mo konsehala. So as I say it, being a public servant is an honorable calling to save those who may fall into harm. Unsa imong pangunahunaan ni? So akong pangunahuna no. I once read in the Bible nga si Jesus ang iyang gitabangan is dili ang healthy kundi ang sick. So maningkamot ta nga kaning ato ang katawhan nga nanginahanglan sa ato ang dakong pagtabang is mahatag nato unsa ang angay nga para nila. Maningkamot ta nga no one will be left behind. Maningkamot ta nga kita tanan mo move forward para sa kalambuan, dili lang sa atuang kaugalingon kundi para pud sa atuang syudad. That's nice. And that's very nice kauban ang Team Asenso sa kinatibukan. Yes, of course. Gipanguluhan sa atuang nalanggang Mayor Samiko. Okay, so once again, kung si hala, grabe, kabalo ko nga, medyo laom-laom nitong hisgutan, pero nakaya na ito ni lumalaban tayo, best. Anyway, mga ka-RN, ang mga pagpasalamat labi na sa ako ang staff pod sa ato production team nga nahimo na ito ni usa ka special edition. Hopefully, nakatabang pod mi at the same time sa imong advocacy, at the same time sa imong pagpaila-ila sa ato mga katawan. Siguro lastly, before we end the program, I would like to have your last message para sa ato mga kaigsunan. Buratag Boy Abunda karon o buratag Tony Talks. The people of Pagadian is watching at you. Unsay gusto nimong mensahe nga imong ihatag alang kanila sa di pa moabot ang adlaw sa pinilian. Go ahead, Consan. So, masenso ang adlaw kanatong tanan. Ang ako alang gusto nga ihatag nga mensahe sa ato ang mga katawan sa Pagadian is padayon ang ato ang suporta sa ato ang pinalanggang mayor uban sa iyahang whole team tibuok bando sa Team Asenso. Manginaot mi nga kung unsa kadako ang inyong suporta nga gihatag niya karon, maupod ang kadako nga suporta nga ihatag ninyo sa mga tanan. Og laumi nga adunay iza ka ate nga si Iza Bahamunde masaligan para sa kalambuan sa atoang syudad sa Pagadian. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Okay, once again, Konsehala Isa, madaghan kayong salamat sa paghatag Thank you nimong po oras kaayo, sa Ma'am Radyo Wayway. Natin FM o sa Huawei Speak sa atong programang Kinsa Siya. This is actually our third episode para sa itong mga kaigsunan. Anyway, daghan pa ta. We open our doors to everyone nga katong gusto nga magpaila-ila sa publiko nga kini ato ang programa, wala pili whoever is, because this is the program design para sa itong mga kaigsunan gusto magpaila-ila sa publiko. All you have to do is just message us sa ato ang Facebook page or you may call our cellphone number nga ato po nga i-air diya sa ato ang screen, mga ka-RN. So once again, I'll be leaving you with the quote. Ako di pong, wala mo ihatag di mga regalo, but I will be leaving you with the quote nga probably, hopefully, madani mo para sa imuhang journey padung sa 2025 national local elections. Saying, never doubt what one prayer can do. Konsehala, our prayers, Radyo Natin, would be for you. And hoping so for much. your kining kadaugan sa maabot nga mga adlaw. Thank you, Kayo. Thank you so much, Ma'am Wayway. Yeah, and God bless also. Mga ka-RN, once again, kininaw sa inyong higala, Huawei Belan, magpasalamat ka rin on behalf sa ako ang kinatibuk ang mga kawanan sa
91.9 Radyo natin FM Pagadian. Nagapasalamat ka rin niyo hantod sa sunod atong episode. Daghan salamat og maayong adlaw. God bless everyone. Sa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nga susihon. Aniya paminawa ato mga istorya. Dini sa atong programa na kinsa siya. Isa